Update sa datos ng mga arestadong individual dahil sa cybercrime. Ating pag-uusapan kasama si Police Brigadier General Bernard Yang, Director ng PNP Anti-Crime or Anti-Cybercrime Group. General, magandang tanghali po. Yes sir, good morning. Tanghali po sa ating lahat. ASEC Joey Villarama, ASEC Weng Hidalgo, and Director John at sa lahat at nanonood po sa atin. Magandang tanghali po. Sir, batay sa inyong datos, gaano na po karami ang naaresto kaugnay ng cybercrime sa unang kalahating taon ng unang bahagi o unang kalahating taon ng 2025? Yes sir, for this 2025 from January to June, mid-June, we have already arrested 5,099 na katao on various offenses online. We can call these cybercrime cases. So sir, ano po yung karamihan sa krimen at ano po yung demographic profile ng mga kadalasang sangkot sa cybercrimes ngayon? Well, kung titingnan po natin yung ating datos, karamihan po ay kalalakihan, mga walang trabaho, at nagkakaedad 20 hanggang 30 yung ating mga arrested suspects dito sa different online scam cases na ating naitala sa ating tanggapan po. General, ano po ang status ng mga kasong isinampa sa mga naaresto po na inyo nabanggit, no? Ilan po ang kasalukuyang nakasuhan na at ilan na po ba ang na-convict? Based on the statistics that we have, lahat po na naaresto natin ay nakasuhan. But right now, we have 116 convictions from January to June. General, sa isang pahayag nabanggit na karamihan sa mga online scammer na nahuhuli ngayon ay mga Pinoy na konektado sa mga dating empleyado ng Pogo. Ano po yung detalye nito? Yes sir, kung makikita po natin dito sa ating statistics ay mostly ay mga dating nagtrabaho, yung iba dating security guard, yung iba former employee of Pogos na sa ngayon dahil nag-stop yung Pogo operation sa Pilipinas ay nagsagawa sila ng kanilang racket at sila ay bumuo ng isang grupo para uli magsagawa ng online scams po. Sir, connected po dyan yung tanong ko, no? May mga particular po ba kayong kaso kung saan napatunayan na itong mga suspect ay dati talagang nagtatrabaho o konektado sa Pogo bago nagsimulang gumawa ng sariling scam operation dahil wala na silang pinagkakakitaan? Yes ma'am. Actually, meron kaming isang operation sa area ng Region 4A at makita natin na yung kanilang inupahang bahay ay sa isang subdivision at doon na rin sila nagsasagawa ng boys fishing at fishing at ito po yung mga data on the credit cards na kanilang kinukuha at ginagamit para magsagawa ng online scams. General, so far po sa inyong investigasyon, may mga gamit po ba silang mga devices mula sa mga dating scam hubs at Pogo? At paano nakakagamit ang mga ito ng mga pre-registered po ng mga SIM cards sa kanilang mga operasyon? Sa kabila ng mayroon naman po tayong mga umiiral na batas ukol sa mga ito. Yes ma'am, sa totoo lang yun din ang aming pinagtataka. Bakit marami pa rin sa ating mga kababayan yung nakakapag-register ng more than 100 SIM cards. Base nga uli sa aming statistics, isang tao po na huhuli namin sa isang entrapment operation, meron siyang dala na registered SIM cards na kuminsan sobra pa sa 100. So yun po ang aming pinagtataka, bakit meron isang individual na pagparehistro ng maraming SIM cards. General, given this na merong mga individual na nakakapagparehistro ng SIM cards na
nabanggit nyo, 100, no? So ano po yung mga hakbang na ginagawa ng inyong ahensya para matigil po ito? At nabanggit kanina ni Director Nicolette na meron pong mga gamit kasi yung parang nagte-text blast. So ano po yung ginagawa ng inyong ahensya para maabatan o mapigilan ito? Sir, unang-una po, we have a close coordination with the DICT. We have a close coordination with the CICC and of course, yung ating NTC. So whenever we do entrapment operations or any police operation for that matter, at meron kaming nahuhuling isang individual na merong maraming SIM cards, i-report po namin ito sa NTC para ma-block na po yung numbers na yon. Doon sa mga SIM card na sinasabi niya, ito kasi kahapon lang meron lang tumawag sa akin, yung brother-in-law ko may tumawag sa kanya, nagpakilalang taga PhilSys at i-update daw yung kanyang national ID. So, syempre, tinanong niya kung bakit, so wala naman siyang kailangan i-update doon, lalo na daw yung signature. So, ganun, tawag lang po yon. Sabi ko sa kanila, i-report nila sa NTC. Pero may ibang cases daw na habang kausap itong tao, dahil na kukuha na nila yung details doon sa kanyang national ID or doon sa kanyang eGov app na account, yung iba, nababawasan na yung laman ng kanyang e-wallet. So, meron na po ba kayong na-handle na ganitong kaso? At saka kung i-report yung number, paano po natin masisiguro na talagang yung number na yon ay ibablock or hindi lang ibablock, huhulihin kung sino yung gumagamit tong number na yon? Well, unang-una Ma'am Weng, pagka nai-report sa amin, kami talaga ay iniimbestigahan namin kung pwede pang magkaroon ng entrapment operation, ay tayo nagsasagawa ng entrapment operation. Wala na po pag-asa na magkaroon ng entrapment operation, kami po ay nagpa-file na lang ng kaso pagka na-identify natin kung sino sa likod nito, mga taong gumagawa ng ganyang panluloko. At kalakip doon ma'am ay inire-report namin talaga sa NTC yung mga numbers na yon para lang maipablock. At continuous po yung aming coordination and collaboration with the NTC and in fact, even to the different telecommunication companies. So sir, may nahuli na po ba sa ganun na nireport yung number na to na nag-try na mang-scam tapos na-trace kung sino yung gumagamit? May nahuli na po ba tayo? Yes ma'am, marami na po tayo mga nahuling ganon. Hindi lang dyan sa cellphone numbers, pati na rin mga online investments po. Marami na po tayong mga nahuli dyan. Pati na rin po yung mga sa online lending apps. Okay sir, para naman po maunawaan ng ating mga kababayan, paano po ipinatutupad ng PNP itong SIM Registration Act, Anti-Financial Account Scamming Act at ang Access Device Regulation Act? Ano po ang rekomendasyon ng PNP-ACG para palakasin pa ang batas na ito laban sa cybercrime? Well, meron po talaga kaming recommendation pagdating dyan sa mga current na batas po natin. For example, for the SIM Card Registration Act, we recommend na sana hindi marami yung i-register ng isang tao. Marami na po siguro yung 10 man lang, at least meron lang limit na 10. Hindi yung 100 kaya niyang i-register right now. And then on other law, yung sa Cybercrime Prevention Act, lalo lang po yung mga sa social media platforms, yun ang nire-recommend namin na sana magkaroon ng regulation at magkaroon sila ng physical offices here in the Philippines so that meron tayong jurisdiction. Sa ngayon kasi, ginagamit po natin ay yung Mutual Legal Assistance Treaty na alam naman po natin yung proseso ay mahaba. General, ano po sa ngayon ang hakbang naman po ng anti-cybercrime group para matigilan itong mga Pilipinong natuto ng mga scam techniques mula sa Pogo at ngayon po ay nagsasarili na ng operasyon? Ma'am, patuloy po tayo nagsasagawa ng mga cybercrime awareness. Tanggap po namin na hindi namin kaya yung trabaho dito sa cybercrime group. We're just a small unit. However, with the help of the different stakeholders, magtutulong-tulong po tayo.
makakamit po natin yung ating mithiin na mabawasan yung mga cybercrime cases that's happening right now. Kahapon po, General, pinag-usapan lang namin sa programa yung kumalat na isang video na AI-generated kung saan ang Pangulo di umano ay nag-endorse ng isang online platform, investment platform. So, meron na po ba tayong detalye sa investigasyong ipinapatupad ninyo tungkol dito? Yes, sir. Actually, yesterday when I received that video, immediately we coordinated with the social media platform. Unang ginawa natin dito ay we asked for the preservation of the data. Second is that we requested for the takedown of that video. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa publiko para maiwasan silang maging biktima nitong mga online scam at iba pang cybercrime. Alam naman po natin na partner niyo po yung iba't ibang ahensya para sa pag-i-inform sa ating mga kababayan. Katulad ng sinabi ko kanina, yung PSA o PhilSys, meron pala silang advisory na meron talagang gumagawa ng ganun. So ano po yung pinaka at most advice ninyo para sa ating mga kababayan? Yes, sa ating mga kababayan, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Pagka naka-receive tayo ng text messages, tayo ng mga email messages, at mga advertisement. Suriin po natin, alamin natin kung totoo yung mga impormasyon na nakalagay doon. Huwag basta-basta maniniwala doon. Magtawag muna tayo kung meron tayong mga kakilala. Mga telecommunication companies, sa bank, or credit card companies. Huwag tayong magbibigay ng ating personal na impormasyon at accounts po natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Police Brigadier General Bernard Yang, Director ng PNP Anti-Cybercrime Group.